Sa madilim na mundo ng Murim, umiikot ang buhay sa kapangyarihan at dahas. At sa gitna ng lahat, nakatayo si Dan Wusong, isang mandirigmang nakilala sa kanyang walang kapantay na kamao. Ngunit sa kabila ng kanyang lakas, dumating ang pagtataksil. Pinagtulungan siya ng mga demonic clans, iniwan siyang sugatan at duguan sa gitna ng labanan. Habang bumabagsak, ramdam niya ang bigat ng pagkatalo. Kung mabibigyan pa ako ng pagkakataon, babawiin ko ang lahat ng inagaw niyo. Unti-unti siyang nilamon ng dilim, ngunit hindi iyon ang kanyang katapusan. Nagising siya sa isang silid na hindi niya kilala. Sa salamin, isang ibang mukha ang bumungad, ang katawan ng isang binata mula sa makapangyarihang pamilya ng mga mangangalakal. Siya na ngayon si Yunha. Naguguluhan siya, ngunit habang unti-unting sumasapol ang katotohanan, naramdaman niya ang bagong sigla sa kanyang kamao. Kayamanan, pangalan, kapangyarihan, magandang simula. Pero higit sa lahat, ang lahat ng utang at galit, sisingilin ko pa rin. Mula sa pagiging isang mandirigmang pinatay sa pagtataksil, siya ngayon ay muling isinilang. At sa pagkakataong ito, ang hari ng kamao ay babangon muli. Pagmulat ni Dan Wusong sa katawan ni Yunha, ramdam niya agad ang pagkakaiba. Sa halip na kahirapan at dugo, napalibutan siya ng marangyang silid, mamahaling tela, at alagang hindi niya kailanman natikman sa nakaraang buhay. Ngunit alam niyang hindi ito simpleng biyaya. Ang bagong katawan na ito ay may dala ring sariling pasanin. Sa mga mata ng kanyang pamilya at ng lipunan, si Yunha ay kilala bilang isang mahina at inutil na anak, isang pasanin sa kanilang pangalan. Lumapit ang ilang tagapag-alaga, nagulat nang makita siyang alerto. Isa sa kanila ang nagbulong. Imposible dati ilaging walang gana, ngayon ay tila ibang tao. Ngumiti si Wusong, malamig ngunit puno ng determinasyon. Mula ngayon, wala nang mahina. Ang pangalang ito babaguhin ko. Sa unang pagkakataon, sinubukan niyang igalaw ang katawan. Mahina, totoo. Ngunit sa ilalim ng balat na ito, naroroon pa rin ang alaala at teknik ng isang hari ng kamao. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga kamao, napabulong siya, kahit saang katawan ang kamao ko ang magdidikta ng kapalaran. At sa gabing iyon, ipinangako niya sa sarili, sa bagong buhay na ito, hindi na siya magiging biktima ng pagtataksil. Siya na ang magiging bangungot ng mga magtatangkang hadlangan siya. Ang hari ng kamao ay nagsisimula ng gumising.